Magandang umaga po sa atin lahat. Good morning! At syempre sa atin po mga kapatiran na nanonood sa online, magandang umaga rin po sa inyong lahat. At kami po ay nagagalak na kahit sa online, sinasamahan nyo kami. Pero kung meron rin lang kayong pagkakataon na makasama natin dito sa church, mas maganda, no? Kasi magkakaroon na tayo po, every time na ngayon meron tayong service, ay nagkakaroon na po tayo ng mga batian, kaya doon po natin na-express yung ating fellowship sa bawat isa. Pero salamat pa rin po sa inyong pagdalo sa ating pong gawain ng pagsamba at pakikinig ng salita ng ating Diyos na ating pong gagawin na sa panahong ngayon. Kaya salamat po sa bawat isa na patuloy na dumadalo at ina-appreciate ko po ang mga presence ninyo. Okay? Sa pagkakataong ito, tayo po ay magtutuloy na ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos at nabigyan po tayo ng background ni Jello last Sunday patungkol po doon sa ating pag-aaralan. Kasi ito po yung okasyon mula sa ating pong babasahin ng mga talata. Yun last week, yun po yung occasion kung bakit nagkaroon ng ganitong event sa buhay ng ating Panginoon. Kaya nga, titingnan po natin yung pong mga susunod na talata. Sa John chapter 7, from verse 10 to verse 24. So mahaba-haba po itong mga talatang babasahin natin dahil may isang kwento dito. Meron pong isang pakikipagtalastasan ng ating Panginoong Jesus. At yun po ang ating pag-aaralan. Hilingan ko po lahat na tumayo. John 7, verse 10 to verse 24. However, after his brothers had left for the feast, he went also, not publicly, but in secret. Now, at the feast, the Jews were watching for him and asking, "Where is that man?" Among the crowds, there was widespread whispering about him, and some said, "He is a good man." Others replied, "No, he deceives the people." But no one would say anything publicly about him for the fear of the Jews. Not until halfway through the feast did Jesus go up to the temple courts and begin to teach. The Jews were amazed and asked, "How did this man get such learning without having studied?" And Jesus answered, "My teaching is not my own. It comes from him who sent me. If anyone chooses to do God's will, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. He who speaks on his own does so to gain honor for himself. But he who works for the honor of the one who sent him is a man of truth. There is nothing false about him. Has not Moses given you the law? Yet not one of you keeps the law. Why are you trying to kill me?" "You are demon-possessed," the crowd answered. "Who is trying to kill you?" And Jesus said to them, "I did one miracle, and you are all astonished. Yet, because Moses gave you circumcision, though actually it did not come from Moses, but from the patriarchs, you circumcise a child on the Sabbath. Now, if a child can be circumcised on the Sabbath, so that the law of Moses may not be broken, why are you angry with me for healing the whole man on the Sabbath? Stop judging by mere appearances. Make a right judgment." Tayo po'y manalangin.
Salamat po, Panginoon, sa minsang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, kalakasan upang makadalo ng gawain mo ng pananambahan at maging sa pag-aaral ng iyong salita. Yes, Lord, inaamin po namin, without you, we can do nothing. Kaya naman po, nandito kami ngayong umaga para minsan pa abangan at pakinggan ang iyong mga salita na siya pong magsisilbing gabay sa amin kung paano po kami mamumuhay sa amin pong pakikipagkapwa at sa amin pong pakikipag-ugnayan sa anumang gawain na meron kami. Yes, Lord, ang mga salita mo ang siyang papatnubay sa amin upang magawa po namin ang kalooban mo. Kaya Panginoon, sa pagkakataong ito, ang iyong banal na Espiritu nawa ang kumilos sa aming kalagitnaan. Maging dito po sa loob ng iyong iglesia o maging sa tahanan ng bawat isang nakikinig at nanunood ng iyong mga salita. Lord, dalangin po namin, Lord, na ikaw po ang kumilos, magbago ng aming puso't isipan, at higit sa lahat, ikaw rin po magbigay sa amin ng kakayahan para may sakatuparan po namin ang kalooban mo, Lord. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na inaabangan po namin upang magabayan kami. Sa iyo po lahat ang mga papuri, Panginoon, at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Mari na po tayo makaupo. Nababasa niyo po ba yung book? Yung title ng book? Nababasa, ano? Ano po title? Forgiving the Devil. Pwede ba yon? Pwede bang gawin natin yon? Forgiving the Devil. Pwede ba natin patawarin ang Diablo? Yun po yung title, no? One time, nakwento ko na rin yata sa inyo to, no? Nung nag-aaral pa ako, at isa to sa mga textbooks namin sa doctoral, nagpunta ako ng Starbucks para mag-aral. Okay? So, yung mesa, nireserba ko sa pamagitan ng paglalagay nitong librong ito. Para wala nang gumalaw doon sa mesa. Dala ko kasi laptop ko So, iniwan ko to. Tapos, nandun na ako sa counter. May nakikita ako mga nanay, mga babae na dumadaan at syempre, nakakatch yung attention nila doon sa book. Tapos, merong isa, nung makita yung book, ito ang reaction. Mga mukhang reaction, ha? Ang reaction ganito. Huminto pa sa tapat ng mesa, Parang medyo talaga nag-iisip siya, forgiving the devil. Merong isa naman, kabataan naman to. Nakakatuwa din, ano? Parang social experiment. Meron pong isa naman, dumaan, nung nakita yung book, kabataan naman. Dapat gano'n naman. So, iba-iba reactions, ano? Ano ba ang magiging dating sa atin pagka nabasa ba natin yung salitang, mga title ng book na to, Forgiving the Devil. Okay? Sa akin, ang unang pumasok noong binigay sa amin yung textbook na to is, interesting. Pwede ba yun? Yun ang unang pumasok sa akin. And sometimes, okay, usong-uso po yung salita na do not judge the book by its cover. Di ba? Narinig pa natin yung salitang yun. Do not judge the book by its cover. Idiom po siya, no? Metaphorical na may ibig sabihin, may kahulugan. Okay? Parang yung isang din dati, yung parang salawikain or parang quotation na all that glitters is not gold. Kung araw, hindi ko maintindihan yung ibig sabihin nun Or Tagalogin na lang natin, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Okay? Kasi kung minsan, pagka kumikinang, akala natin ginto na. Pero pwedeng basag na bote lang yun na nasisinaga ng araw, tas kikinang. Ano? So, hindi po lahat. At maging yung mga books ay
hindi po lahat dapat husgahan natin dahil sa kanilang cover or maging sa title. Okay? Katulad nito. Sabi nila ay, ano daw yun, isang statement at hindi nila according to Wikipedia, research ko lang, hindi nila ma-pinpoint talaga kung directing sinabi itong do not judge the book by its cover. Pero merong essence, yung quotation na yon, na parang huwag mong huhusgahan ang isang tao sa kanyang value or sa kanyang worth by its outward appearance. Okay? Huwag nating huhusgahan ang isang tao sa pamagitan ng kanyang outward appearance. Basically, yun pong ibig sabihin ng do not judge the book by its cover or all that glitters is not gold. At yun ang ating laging tinitingnan, yung outward appearance ng tao. Kaya nga dun sa ating pag-aaralan ngayon, ang concluding statement ni Jesus ay mababasa natin sa verse 24. Yung concluding statement niya, stop judging by mere appearances. Pero may karugtong May karugtong yon. Kasi baka huminto na tayo sa pagja-judge Ang sabi niya, make a right judgment. So pwede ka rin maghusga. Pero siguraduhin mo, tama ang paghusga na gagawin mo. Pero iwasan mo na ikaw ay humusga batay sa panlabas na anyo. So, ibig sabihin, mayroong panloob. Kung may panlabas, stop judging by mere appearances. So, make judgment inwardly. Parang gano'n, parang implied. Kasi, do not judge by mere appearances, outward. And make the right judgment, how? Inwardly. Okay? So, parang, ito na yung conclusion niya dun sa naging discourse niya with some of the Jews during a feast. So, kung titingnan po natin, napakarami na pong naging reactions ang mga tao kung sino si Jesus, who Jesus is. So, yung kanyang appearances perhaps ay nagja-judge ng mga tao patungkol sa kanya. Okay? Kaya nga, pag-aralan na po natin previously, na ang ibang tao, nung tinanong ni Jesus yung mga kanyang alagad, di ba? Who do people say I am? Some say you are John the Baptist. Some say you are Elijah. Some say you are Jeremiah or one of the prophets. Di ba? Napag-aralan natin yan. Okay? So, yun ang tingin ng mga tao kay Jesus. Okay? Pero si Peter, ang kanyang judgment, you are the Christ. You are the Messiah. You are the Son of the living God. Okay? You are the Holy One of God. And we have concluded from those lessons that Jesus is the Savior, Jesus is God, and Jesus is Lord. Okay? Tandaan po natin yung tatlong yon. God, Lord, Savior. Okay? So, siguro natin, GSL. God, Savior, and Lord. Okay? So, kasi merong iba nag-acknowledge kay Jesus as God, pero they do not acknowledge Jesus as Savior. I can save myself. Yeah, ini-acknowledge ko si Jesus, God, pero ako makapagliligtas sa sarili ko. So, they are not acknowledging Jesus as Savior. Or, there are some people who acknowledges Jesus as God and Savior, but sa buhay nila hindi mo makikita ang Lordship ni Jesus. Okay? Dahil ang buhay nila ay taliwas sa gusto ni Jesus na mangyari sa buhay natin. Pag sinabing Lord, bossing tayo yung subject. Okay? So kung Lord siya, kung anong sasabihin niya, gagawin natin. Yung iba hindi. Okay? Kahit na alam kong God ka, Savior ka, pero sinusunod ko sarili ko. So iba yon. Kaya nga, dapat ma-acknowledge natin si Jesus as Savior, God, and Lord, according doon sa napag-aralan natin ng mga nakaraan. Yet,
in spite of this pronouncement ni Peter together with the other disciples, every time na mababasa natin po ang events, yung mga chronological events or activities ng ating Panginoon, there are still a lot of people who are rejecting Him. At kahit sa panahon natin ngayon, kahit na nating tinuturo that He is God, He is Savior, He is Lord, still, there are a lot of people who are rejecting Jesus. And previously, nakita na natin, no? Yung Samaria, ay nireject siya. Na kung nasusundan nyo po, yung atin pong pangangaral every Sunday. And last week, yung mga brothers niya, nireject siya. Okay? So, babalikan natin yung reaction ng mga tao sa ating Panginoong Jesus. There are different reactions to Jesus. Ang una, yung mga conceited brothers niya, yung mayayabang kapatid niya. Bakit mo masasabing mayabang? Mula po sa implied sa John chapter 7, verse 3 to 5. Yun yung ipinangaral sa atin ni Jello last week. Pinaliwanag sa atin ni Jello to. Pero tingnan po ninyo, no? Sabi diyan, Jesus' brothers said to him, "You ought to leave her and go to Judea so that your disciples may see the miracles you do. No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world." Okay? Pero ang pinaka-intention nila is, for even his own brothers did not believe in him. Even his own brothers rejected him. Okay? So makikita natin, sarcastic way of rejecting Jesus. Siguro sometimes meron tayong ganyan no? Oy, kung totoo naman yan si Jesus. Alam mo, one time nakapakinig ako sa YouTube. China-challenge niya, no? Yung pagkakaroon ng Diyos. Kung totoong may Diyos, ngayon din, patayin niya ako, mapapatunayan niya sa inyo na siya ay Diyos. Dahil papatayin niya ako ngayon din. Tapos, walang nangyari. See? There's no God. Ganun no? Parang marami pong nagcha-challenge. This is just some way of rejecting Jesus. Okay? Parang ganun. China-challenge pa niya. Gusto ko sanang sabihin sa kanya, alam mo kung ba't di ka namatay? Because God is still patient with you. God is still patient with you. Meron pang gagawin ng Diyos sa buhay mo. At kung sakasakali, until your death, you still continue to reject Him, then you will know your part. Okay? Kung saan ka pupunta. So again, sa ministry ni Jesus, during His life, earthly life, here, dito, napakarami pong rejections ang tinatanggap ang ating Panginoon. Okay? Kaya nga po, even His own brothers did not believe in Him. Kaya mula dyan, nagkaroon po ng okasyon dun sa binasa natin kanina. This was the occasion. Kaya nga, pagdating natin sa verse 7 ng John 10, however, after his brothers had left for the feast, he went also. Kasi sabi niya, not publicly, but in secret. Natatandaan niyo ba yung kwento nung nakaraan? Sabi ni Jesus, nagpunta ba si Jesus nung sinabi ng kanyang mga kapatid na, pumunta ka na ng Judea, para yung mga alagad mo doon, makita ang mga miracles mo. Dahil walang public figure ang nagbibigay ng kanyang mga pananalita man o mga gawa in secret. Kaya magpakita ka sa kanila. Ano sagot ni Jesus doon? Yes, my time has not yet come. Hindi pa oras. Hindi pa oras. Kasi baka pag binasa natin tong verse 10 nung sinabi ni Jesus na hindi siya pupunta, sabi niya, sasabihin nila, nagsisinungaling pala si Jesus Kasi sabi niya, hindi siya pupunta. Pero pag alis ng mga kapatid niya, nagpunta din siya.
Okay? Baka sabihin natin, ay, baka nagsisinungaling si Jesus. Hindi po. During the time na nag-uusap sila ng kanyang mga kapatid, sinabi niya yon, my time has not yet come, but your time is always here. Okay? Now, when the right time has come, yan, Jesus went to the feast. Okay? So, pero makikita natin dyan, not publicly, but in secret. Di ba yun ang sabi kanina ng kanyang mga kapatid? No one who wants to become a public figure acts in secret. Pero this time, makikita natin si Jesus na he went to the feast, pero in secret. Not with the masses, but privately. Of course, hindi naman natin iisipin si Jesus na nagpunta doon sa Judea, sa Jerusalem, naka-disguise. Okay? Pero I would say na he went there quietly. Simple lang. Okay? Hindi siguro kasama yung kanyang mga alagad. He doesn't want to draw attention to himself. Okay? So makikita natin na nagpunta siya doon to celebrate the feast. Siyempre, ano yun no? Parang part ng kanilang kultura, part ng kanilang practice. Then, nung nandun na siya sa feast, ayan, mababasa po natin sa verse 11 to verse 13. Okay? Yung reactions ng crowd doon sa feast, ha? Okay? Now, at the feast, the Jews were watching for him. Kaso, he went there in secret. Pero yung mga tao daw, nag-aabang sa kanyang pagdating. Where is that man? Nasaan na yun? Nasaan na yung taong yun? Among the crowds, there was widespread whispering about him. And some say, hati yung tao, confused. They are not only curious, katulad ng, where is that man? But they are also confused. He is a good man. Others replied, no, he deceives the people. Okay? So, nandun ang pagiging critical ng mga taong ito. Okay? So, imaginein po natin, pumunta po tayo sa isang kapistahan. Piyesta to sa Jerusalem. Okay? May mga major feast ang mga Hudyo na ginaganap pagkatapos pumupunta sila sa Jerusalem. Ang isa na doon ay, nakwento rin sa atin ni Jello nung nakaraang linggo yon. Passover, Pentecost, at saka itong Feast of Booths or Tents. Okay? Na kung saan, ganito nangyayari sa kanila niyan. Pagpunta nila, pilgrims everywhere, lahat ng mga tao, from Jews from different places, pupunta ni Jerusalem, magtatayo sila ng mga tolda. Okay? Kaya nga tinawag na Feast of Tents, okay? Or Booths. Okay? Tatayo silang tonda sa mga fields, sa roads, sa rooftops. Okay? Tapos may candle lighting ceremony yan. Okay? Every evening yan. Piyesta yun Kayo ba naka-attend pa ng mga piyesta nung araw? Inabutan nyo ba yun? Masaya kasi ang piyesta, alam nyo ba? Kami kasi nung kabataan namin nag-i-enjoy kami sa piyesta ng subdivision lang namin sa subdivision lang namin. Pero ang saya pag piyesta. Talagang bongga. Talagang pakain, talagang inuman. Inuman. Pero kasama yun. Bongga talaga yun. Ako, sabi ko sa inyo, bawat bahay na pupuntahan namin ni Father, lahat may kasamang kain tsaka inom. Kaya bongga yun, masaya Ganon din po ang nai-imagine ko habang binabasa ko to. Lahat masaya. At lahat ay may seremonyas. Pero sa gitna ng kasayahan na to, may mga tao nagbubulong-bulungan. Nasaan na? Napansin mo ba kung nasaan na? Nasaan na kaya siya? Tingnan nyo, baka nandun sa kabilang kalsada, nagbubulong-bulungan. They are whispering. Ayan. Nagbubulong-bulungan. They want to know who Jesus is Kasi narinig na nila yung mga balita patungkol sa
marami siyang pinagaling, marami siyang pinalayas na demonyo, marami siyang ginawang himala. Kaya lahat gustong makilala kung sino si Jesus. Okay? At gusto nilang magbigay ng judgment kung sino ba talaga itong Jesus na to. At seemingly, si Jesus sa umpisa ay parang successful in being in secret. Kasi nandun na siya, nakakahalubilo na eh. Pero hindi nila napapansin kung nasan siya. Kasi nagbubulong-bulungan pa sila. Pero kung titingnan nyo po, yung pong motibo ng mga tao, eh hindi po ganong wagas. Hindi po ganong kadalisay na nasa na siya. Meron silang ibang motibo kung bakit gusto nilang makita si Jesus. Okay? Kaya makikita natin, hati nga yung tao eh. May mga nagsasabi, di, mukhang mabuti naman tao yun eh. Di, inaakay niya yung mga tao sa mali. Dinadaya niya yung mga tao. So people keeps on rejecting Jesus. Makikita natin, no? Mula sa Samaria, yung mga kapatid niya, and now the Jews and even the religious leaders. Pero tingnan po natin, nagbubulong-bulungan lang sila. Bakit kaya nagbubulong-bulungan? Bakit hindi na lang, tingnan mo nga kung nandiyan, hanapin mo na, tingnan mo nga, nasan ba siya? Bakit? Bakit sila nagbubulong-bulungan? Kasi yung sumunod na verse, no one would say anything publicly about him for the fear of the Jews. For the fear of the Jews. Ayaw nilang, they do not want to speak openly about him. They spoke in whispers because of fear. Takot. Fear of what? Fear of identifying with him. May mga takot sila na baka maya ma-identify sila na sila'y kasama ni Jesus. Alam niyo po, ito po medyo nag-strike sa akin ito eh. Okay? Sometimes we struggle with the fear of man. Para bang natatakot tayo pagka nalaman ng ibang tao na tayo ay born again or tayo ay Christian. Kayo ba, huwag nyo nang itaas ang kamay ninyo, no? Pero kayo ba, honestly, nagkaroon ba kayo ng ganong dating feeling na Christian na ako? Parang, tapos hindi natin kayang magpakilala sa iba na tayo'y Christian. Nakaramdam ba kayo ng ganon? Merong iba, mga nangingiti eh. Perhaps, nakaramdam ng ganon. Alam nyo po, huwag po kayo mag-alala, hindi po kayo nag-iisa eh. Kasi ako man po nagkaroon ng ganong feeling dati. Okay? Na parang nahihiya o natatakot. More natatakot. Hindi nahihiya eh. More na natatakot na malaman ng iba na ako'y Kristiyano. Lalo na siguro, pagka meron tayong ginagawang sablay. Diba? Pagka may sablay kasi tayo, natatakot tayo na mapulaan tayo ng iba eh. Okay? So ito po eh, no? may natatakot tayo sa mga opinion ng mga tao. Yung sasabihin ng, ano iisipin nila sa akin? Ganyan ba ang isang Kristiyano? Yun, di ba? Nakaranas na kayo ng ganon? Wag po kayo maglala. Nakaranas din po ako ng ganon dati. Okay? Ganyan ba mga Kristiyano? No? Parang talagang nakaka-guilty, no? Parang nakakatakot eh. Nakakatakot. Or, sometimes, yung mismong actions nila, hindi lang yung opinion, hindi lang yung mga salita nila, kundi yung mga actions nila. Ano kayang gagawin nila sa akin? Pag nalaman niyang Christian ako, baka hindi na ako, i-kick out nila ako baka tanggalin na nila ako sa barkadahan pag nalaman nilang Christian ako iwan na nila ako. Okay? Naalala ko nung araw no, nung bago-bago ako isa sa mga kinatatakutan ko mawala yung barkada ko. Or yung sa opisina
Pero meron po akong mga ibang kaibigan doon na talagang kinonfront ako. Pare, bakit ka ba nag-born again pang ganyan? Hindi ka ba kontento doon sa ating religion? Yung mga ganun tipo ba? Kaya tingnan mo, iniiwasan ka na ng iba. So yung feeling ng abandonment, may fear eh. Tayo ba nakaranas ng ganun? Asahan po natin yun kasi maging ang mga alagad ng Panginoon nakaranas, maging ang ating Panginoon nakaranas ng rejection eh. So, ano bang gagawin natin pagka ganon? Baka katulad tayo ng mga curious, confused, and critical crowd na fear of the Jews. They do not want to say anything publicly about Jesus because of the fear of the Jews. Okay? Sa ngayon po, sa totoo lang, aminin ko sa inyo, pagka nagpapakilala ako minsan sa mga tao, hindi ako nagsasabing pastor, kundi parang Christian po ako. Hindi ko po sinasabing pastor po ako. Di ba, iba kasi pag pastor, di ba? Pastor po ako. Yan. Christian lang ang sinasabi ko, hindi pastor. Kahapon, mayroon ako nakasharean habang pinagagawa ko yung kotse dyan sa Shell. Okay? Nag-umpisa, siyempre, kwentuhan. Sambeda siya, JRC siya, tapos ako Mapua. Nasabi nung bata-bata, 50 anyos, 63, tapos 70 yung isa. Sabi nung 50 anyos, uy, pare-pareho pala tayong NCAA. Doon nagsimula. Kasi nagsimula kami sa mga schools eh. 73 JRC. Okay? So, tapos, sabi niya, tapos, nga, kaya lang, alam mo, Mapua eh. Siyempre, doon na muna nagsimula. Bandang huli, ayan, naisingit ko na ng paunti-konti yung faith. Ayan, hindi ko po maalis yun eh. Minsan, pero, hindi ako nagpakilala na ako'y nagpapastor. Ang sinabi ko lang, ako'y Christian. Okay? So, bakit ako natatakot magsabing pastor? Natatakot ba yung term na masasabi ko na ayoko magpakilalang pastor kasi kung minsan, pag pastor ang pakilala ko, intimidated yung mga tao. Diba? Parang, ay, pastor na to. Teka. Diba? Parang intimidated. Yun ang feeling ko. Kaya, ang pakilala ko lagi, Christian po ako. Okay? Tapos, kuminsan nga, pagka tinanong, so, anong pinagkakabalahan mo? Nagtuturo ako. Nagtuturo, di naman ako dito eh. Nagtuturo ako. At talaga nagtuturo din naman ako, di ba? Sa mga seminaries. So, pwede, no? Para hindi intimidated. Kasi yung iba intimidated eh. Parang, oops, ayoko nang kausap yan, pastor eh. Di ba? Kaya, yun ang ano ko, no? Pero, hindi ako natatakot na magsabi na Christian po ako. Tayo, pagka nasa school tayo, at nalaman nila na, uy, born again ka pala. Oo. Parang nauupos na tayo sa hiya o sa takot. Ano kayang gagawin nito sa akin? Ano kayang sasabihin nito sa akin? Ano kaya opinion nito sa akin? Di ba? Usual eh. Fear. Okay? Fear, perhaps, to be judged by other people. Okay? Si Jesus nga, na-judge ilang beses eh. Na-reject. Tapos, ganun din, pwedeng magkaroon din tayo ng ganitong feeling of rejection. Okay? Nahihiya ba tayo? O natatakot? So, ganun po nangyayari, kaya bulong-bulungan lang sila. Now, dumating din ang time na si Jesus nagpakita sa kanila. Ayan. Sa verse 14 to 15, mababasa po natin doon. And not until halfway through the feast, so kalagitnaan na ng kapistahan. At kung minsan, yung ibang kapistahan nila, maabot na 1 linggo. Doon lang nagpunta si Jesus at temple courts. At doon nagsimulang magturo. Okay? So kung 1 linggo yan, nag-spend muna siya ng 3.5 days na palakad-lakad in secret. Okay? So until that time, Jesus went to the temple courts and began to teach. And the Jews were amazed. How did this man
get such learning without having studied. Ayun na yung judgment nila. Ayun na yung judgment nila kay Jesus. Okay? Paano natuto tong taong ito samantalang hindi naman nag-aral? Ayun. Sometimes we judge people by their appearances. Kaya nga kasama yun eh. Yung pinaka-conclusion ni Jesus eh, no? Kaya nga, ang kanilang judgment pa, bandang huli, you are demon-possessed. Superficial eh, ang judgment ng tao eh. Lagi ang tingin ng tao, panlabas. Kaya kawawa po yung iba, eh, no? Pagka nahusgahan sila sa panlabas na anyo. Okay? Minsan, pagdating sa school, halimbawa, nung araw, pagka uma-attend ako ng mga PTA meetings ng mga anak ko, kasi ako po uma-attend nun, eh, no? Absent talaga ako sa opisina, attend ng PTA meetings nila. Siyempre, hindi ko maalis na kuminsan alam nyo po, suggest. Dahil maboka ka, di ba? May salamin ka pa. Ayan, diyan ko naloko si Porsche. Kala niya, may salamin ako, matalino na ako eh. Di ba, kung minsan yung mga may salamin, matatalino daw eh. O, akala niya yun eh. Okay, maboka ka, may salamin ka. Okay. Nung butuhan, I respectfully nominate that man in pink for president. Mga ganon, di ba? Biro. Kaya sumunod ng mga taon, hindi na ako bumoboka. Tahimik na lang ako. Maaari lang, upo ka na lang sa likod eh, no? Tapos makikinig ka na lang eh. Iling ka na lang kung gusto mo sana magsalita, pero wag na lang. Baka kasi maboto ka na naman eh, na presidente. Yet in spite of that, meron pa rin boboto sa'yo. Oh. Bakit? Bakit kaya? Kasi may salamin eh, mukhang matalino eh. Laging yun ang sinasabi. Yun, baka napapugian. May fans pa rin ako. Ayan, tingnan nyo. Ayan si Asa po. Yun ang, kuminsan, we tend to judge people by their appearances. At kahit si Jesus, he started teaching at marami siyang alam. Pero tingnan nyo, sa kabila na marami siyang alam, ang mga tao, ang kini-question, yung kanyang background. Paano niya nakuha itong mga tinuturo niya samantalang hindi naman ito nag-aral? Ang mga religious leaders namin nag-aral. Kaya nga po, ang isang naging tanong ko dito habang binabasa ko to, how can these people have faith in Jesus? Paano sila magkakaroon ng pananampalataya kung ang kanilang judgment is always on the outward appearances? Okay? Yun pong naging tanong ko habang binabasa ko ito pinag-aaralan at gusto kong yun ang ating makita ngayon mula po sa mga talatang ito. How can we have faith in Jesus if we keep looking on the outward appearances? Yun po yung implied nun. Kasi yun ang conclusion ni Jesus eh, no? Do not stop judging on mere appearances. Si Jesus, ganun nga nangyari sa kanya eh. Now, how can these people have faith in Jesus if we keep on looking on appearances, outward appearances? Sa atin po, yun ang iniiwas ng ating Panginoon. Huwag din tayong tumingin sa panlabas na anyo. Okay? Okay? So, meron tayo dapat ibang basihan. Okay? Kung paano tayo mag-judge sa tao. Pero, yung gusto ko pong makita natin dito, yung sinabi ni Jesus na do not merely judge by mere appearances. Stop judging by mere appearance. But make a right judgment. Make a right judgment. Pwede ka pa rin namang mag-judge. Yun nga lang, dapat tama. Okay? So, paano sila ngayon makakakuha ng tamang judgment regarding Jesus? If they keep on looking on the outward, hindi nag-aral. Sino ba yan?
Anak ng karpintero lang yan. Okay? At kilala natin ang mga kapatid niyan. Mismong mga kapatid nga niyan ay tinanggihan siya with sarcasm. Okay? So, nai-imagine ko lang, paano kaya sila magkakaroon ng pananampalataya kay Jesus kung ganyan? Now, sa panahon din natin ngayon, paano kaya natin mahihikayat ang mga ibang tao na magkaroon ng tamang pananampalataya sa ating Panginoon? Kung ang tingin nila kay Jesus ay mere man, kung ang tingin nila kay Jesus ay infant, kung ang tingin nila kay Jesus ay nanatiling nakapako, paano nila tatanggapin yun? Mamaya, ipapaliwanag ko yung tungkol sa pagkapako ng ating Panginoon. Na yun ang kuminsan judgment ng mga tao kay Jesus. Nakapako paano magiging Savior yan? Nakapako. Okay? So anyway, sagutin natin yung tanong na to mula sa mga talata din. Mula sa binasa din natin. How can we have faith in Jesus? Alam ko, karamihan sa atin dito na meron ng pananampalataya kay Jesus. Tama? Pero paano ba tayo sumampalataya? Kasi baka mamaya, biglang sumagi sa isip ko, habang ginagawa ko tong lesson, meron yung iba, uma-attend lang ng church, pero baka walang faith kay Jesus. Baka walang faith kay Jesus. Kaya pag may nangyaring pagsubok sa buhay nila, oops, wala na. Tapos na ang lahat. Okay? Ngayon, paano ba tayo magkakaroon ng pananampalataya kay Jesus? Okay? Ito ba ay sa pagiging active sa loob ng church? Ito ba ay sa pamagitan ng pagkakaroon ng ministry sa church? Ito ba ay sa pamagitan ng pakikinig lang sa church? Ng pagsamba? Okay? Tingnan natin kung paano nangyari at paano tayo magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus mula mismo sa bibig ng ating Panginoon. Okay? Sa John chapter 7, verse 16 to 17, one way on how we could have faith in Jesus is by accepting Him as the Word of God. Accepting the Word of God as expressed by Jesus. Jesus. Okay? So, kung mababasa po natin dyan, Jesus answered, "My teaching is not my own. It comes from Him who sent me. Now, if anyone chooses to do God's will," ang sino mang gustong sumunod o gawin ang kalooban ng Ama, okay? He will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. Kung alam mo, kung gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos, okay? Kung gusto mong magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, ang una natin dapat gawin ay tanggapin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang itinuturo. Okay? Kaya nga, napakahalaga po ng Biblia, no? Parang ganito yan Parang ganito nangyari dyan sa senaryo ni Jesus Halimbawa, ako po ay naglalakad sa isang kalsada. Tapos may nakasalubong ako na siguro pamilyar ako sa kanya. Uy, teka sandali. Di ba ikaw teka sandali parang gano'n, di ba? Teka sandali. Di ba ikaw si Piolo, hindi ko siya Piolo. Hindi ko si Piolo. Vic Bitoon. Hindi si Vic Bitoon. Meron pang isa Teka sandali Pero mo nagpakilala na ako as Vic Bitoon, tinanggihan pa. Parang ganun ngayon, nagtuturo si Jesus at yung kanyang turo ay naiintindihan ng mga tao na kakaiba sa itinuturo ng mga religious leaders nila. Kaya nga ang tanong na nila, saan nakakuha ng mga turo itong taong ito? Samantalang, hindi naman siya nag-aral. So, yun ang judgment nila Appearance So, pinaliwanag niya ngayon, yung itinuturo ko ay hindi akin kung tutuusin. Galing sa Ama na siyang nagpadala sa akin. Now, kung gusto niyo yung piliin ang kalooban ng Diyos, pakikinggan niyo yung tinuturo ko. Ayan. Okay? So, makikita natin, meron pong teachings
from Jesus, and these teachings comes not only from Him, but from the Father. But Jesus is the one who expresses this Word of God. Sabi nga ni John, kay John din yun, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Having faith in Jesus is accepting Him as the Word of God. Kaya nga po, no, napakahalaga po ng Biblia eh. Jesus is the living Word of God, and the Bible is the written Word of God. Okay? Kaya nga po, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, Christocentric ito. Si Jesus ang sentro. Even from the Old Testament. Pastor, wala pa si Jesus sa Old Testament. Yes, totoo yun. And even in the New Testament, doon lang lumitaw si Jesus. Kaya iba binabasa lang New Testament eh, no? Hindi po eh. Even in the Old Testament, why? Kaya ako po masasabi yon. Dahil the Old Testament are looking for the coming Messiah. Okay? Inaabangan nila kung sino yung coming Messiah. Even in the Old Testament, meron na po mga prophecies regarding Jesus. So, hindi man nila kilala na si Jesus yon, pero inaabangan nila yung pagdating ng Messiah. The Old Testament characters are all anticipating the coming of the Messiah. Kaya nga, they are all expecting for Jesus. Okay? So, they are looking forward for the coming Messiah. Kaya nga, ang Old Testament po is all towards Jesus, the Messiah. Okay? Now, tayo naman, we are now looking back doon sa finished work ng Messiah. Jesus pa rin yun. Kaya from the Old Testament to the New Testament, it's all about Jesus. Nakasentro po kay Jesus. Okay? Kung babasahin niyo po ang Old Testament, lahat po yung prophecy of the coming Messiah. Tayo naman, we are looking backward doon sa ginawa na ng ating Panginoon. Kaya, Christocentric po ang Bible. Jesus is the living Word of God, and the Bible is the written Word of God. Kaya nga, kung gusto nating makilala si Jesus, gusto nating magkaroon ng pananampalataya kay Jesus, hindi ho pwedeng labas ang Biblia doon. We will come to know Jesus more, we will come to have faith in Him by reading His Word, by reading His teachings. Andito po lahat yun. The Word of God. Okay? So, how can these people, dun sa panahon nila, have faith in Jesus? By accepting His teachings. Ayaw nilang tanggapin eh. Sa panahon natin ngayon, how can we have faith in Jesus? By accepting the Word of God. Marami pong tao ngayon sa panahon natin na yun, hindi po naniniwala sa Biblia. Sinulat lang ng tao yan. Nung araw pa, sa opisina pa lang, nung sinasabi na sa akin yun, bakit yung Biblia? Sulat lang din ng tao yan, di ba? Sino naman ang gagamitin ng Diyos para ipahayag sa kanya, sa atin ang kanyang kalooban o ang kanyang salita? Siyempre tao din para magsulat nito. Okay? Para maintindihan natin. Noong araw, nasusulat lang ito sa Aramaic at saka sa Hebrew at saka sa Greek. Pero naisalin na po ito sa English. At noong araw, yung King James Version, ang hirap pang intindi ng Old English na yon. Ngayon po, no, yung isa naming kasama na sa ATS at isa ring professor sa isang seminaryong tinuturuan, kasama siya sa nagtatranslate ng Biblia. Okay? Bible translator siya sa iba't ibang dialekto natin sa Pilipinas. Pilipino po yun, no? Magaling na professor talaga pagdating sa Hebrew at saka sa Greek. Si Dr. Joseph Villaflor. Nagtatranslate po siya. Kaya nga po, wala nang excuse ang buong mundo upang hindi sila magkaroon ng pananampalataya kay Jesus. Kasi ang salita ng Diyos, ang Biblia,
Okay? Ay nasulat na sa lahat ng dialekto natin. Okay? So wala na, yun po ang isang dahilan kung paano tayo magkakaroon ng pananampalataya. So hindi po pwedeng, may faith ako kay Jesus, pero alam mo ba ang Bible? Hindi ko na kailangang basahin niya, basta ako may faith. Teka, sandali. Sinong Jesus ang kilala mo? Baka mamaya, hindi yung Bible, hindi yung biblical Jesus. Hindi po maalis yun. We can only have faith in Jesus if we come to know and accept the Word of God. Okay. So yan po ang una. Dalawa lang po ang nakita ko dito on how we could have faith in Jesus. Ang pangalawa po ay mababasa natin sa verse 21 and 24. By acknowledging the wisdom of God through Jesus. Sabi po dun sa verse 21 to 24, and Jesus said to them, I did one miracle. Minsan lang ako gumawa ng isang himala. Nagpagaling siya okay? Sa isang Sabbath. Yun nga lang, isang Sabbath day. And you are all astonished. Lahat kayo, gulat na gulat. Now, tingnan niyo to ha. Moses gave you circumcision. Si Moses talaga ang ano. You circumcise a child on the Sabbath. Halimbawa, nagkataon na, kasi ano yun ang circumcision nila 8 days after ipanganak. Si circumcise agad. Okay? Kung halimbawa yung ika-8 day, nagkataon, Sabbath, isi-circumcise ba nila yung bata? Ginagawa nila yun. Sabi nga, no? Now, if a child can be circumcised on the Sabbath, kung pwede palang mag-circumcise on the Sabbath so that the law of Moses may not be broken, kasi yun ang law ni Moses, on the 8th day, kailangan i-circumcise yung bata. Why are you angry with me for healing the whole man on the Sabbath? Bakit galit kayo sa akin? Kung meron akong pinagaling na ilang taon na inalipin ng kasakitan, at siya ay naggumaling sa isang Sabbath day dahil pinagaling ko. Bakit kayo galit sa akin? Kaya sinabi niya na, stop judging by mere appearances. Make a right judgment. Wisdom yun Wisdom. Yung sinasabi ni Jesus dito, ang nakita ko to dito wisdom. Wisdom. Okay? Na kung kayo nga, nagtutuli during Sabbath, bakit hindi ako pwedeng magpagaling ng isang inalipin, okay, ng dyablo dahil sa kanyang kasakitan on a Sabbath? Stop judging by mere appearances. Be wise. Make a right judgment. Okay? So, we could have faith in Jesus if we would acknowledge the wisdom from God. Okay? Sabi ng iba, dati, yung nakwento ko na rin sa inyo to, meron akong isang sinisharean na inaabutan ng Christian track sa opisina namin. Attend kang Bible study, sabay abot ng Christian track. Tapos nakalagay doon sa Christian track yung schedule ng aming Bible study. Saan, anong oras, at saka anong araw. Yung inabutan ko, it so happened, messenger, na sabihin mo talagang sa buong opisina namin, siya yung parang pinagtatawanan. Kasi parang may konting sayad May konting, pero inabutan ko yung kahit na ganun siya. Inabutan ko siya. Okay? Nagulat ako sa sagot. Sabi sa akin, saan to? Sabi sa akin, hindi mo ba alam, yung mga uma-attend sa ganyan, mga bobo lang? Wow. Parang, kung pairalin ko yung pride ko noon, sasabihin ko sa kanya, teka, sandali, sino ba section chief sa atin? hindi, no? Pero parang nalungkot ako na, ano ba yan? Bobo? Ganun po ang term, ha? Pero don't you know, ha, talaga. Yung ibang nakakakilala sa Panginoon, may wisdom from God yun Why? Because Jesus is the wisdom from God. He is the wisdom.
Kaya alam niyo po walang halong biro ito Marami po akong mga ibang Christians na kilala. Nung naging Christian sila, lalo pa silang tumalino. Lalo pa silang humusay. Okay? Merong iba naman, pinabayaan lalo pag-aaral dahil gusto, spiritual na kami. Basta kami pupunta sa halangit, wala na kaming pakailam kahit na may mga honor pa, hindi na namin gagawin yan. Hindi! Dapat balansehin mo. Binigyan ka ng wisdom ng Lord, gamitin mo to for His glory. Hindi ba mas magandang pakinggan? Yung nag-first honor, Christian yun. Di ba mas magandang pakinggan yun? Kaysa yung tingnan mo yung mga nasa row 4, puro mga born again yan. Bakit nasa row 4? Okay? Kaya nga dapat makikita natin, yung wisdom po from God ay pinagkakaloob niya sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, we would never, sabihin natin, judge others kasi meron na tayong wisdom from God Yun ang kulang nitong mga taong ito Kulang sila sa wisdom. Biro mo, pwede palang magtuli o na Sabat, bakit hindi pwedeng pagaling o na Sabat? Asa naman ang wisdom doon? Kaya nga po, the best thing is to acknowledge that the wisdom of God comes through Jesus. This is how we could have faith. Alam mo may binanggit si Soren Kierkegaard, isang philosopher. It is difficult for us to believe because it is difficult for us to obey. Ganun lang kasimple yun. Kaya ayaw nating sumampalataya kasi ayaw nating sumunod. Ang nakakapanghinayang, hindi natin nakikita yung wisdom from God. So we make choices in believing and having faith in Jesus from the heart Kaya nga po lahat to, condition of the heart. Yung condition ng mga puso ng mga tao noon kay Jesus, kaya they keep on rejecting Him, ay hindi po tuwid Ayaw nilang sumampalataya. Kasi they keep on rejecting Him. Sa panahon po natin ngayon, makikita nyo sa mga tao, those people who keep on rejecting Him. Or perhaps the condition of the heart. Balikan po natin nung panahon tayo ay sumampalataya kay Jesus. Natatandaan niyo ba yung first time na kayo ay sumampalataya kay Jesus? Tapos siguro yung iba sasabihin, kailan nga ba yun? Nangyari na ba yun? Baka mamaya kasi hindi pa pala nangyayari, na hindi pa pala tayo sumasampalataya kay Jesus, Alam mo kung minsan bago tayo sumampalataya noon, hindi maalis nung tayo'y shineran, hindi ganun ka-appealing sa atin ang gospel. Ewan ko lang pero ako may ganun akong experience noon. First time na may nag-share sa amin na barkada kami noon sa may Kawayan. May isa kaming barkada na lipat ng Novaliches. Pinakabunso sa barkada namin yun. Kaya kami na may edad, lalo na ako ang tinitingala nilang leader noon. Bagamat hindi ako ang pinakamalaki, hindi ako ang pinakamalakas, pero pag may sinabi ko sa barkada noon, sunod sila. Kaya paggalang, siguro paggalang. Hindi naman din ako pinakamatanda, pero galang. Now, meron kami isang barkada, pinakabata siya. Tawag namin pinakabunso. Napunta ng Novaliches, nalipat ng Novaliches. So one time, dumalaw sa amin. Sabi niya, Kuya, pwede pa tayong magbukas ng kapilya. Kasi alam niya, nasa akin ang susi ng kapilya Tapos, meron lang ako kikikwento sa barkada. Sabi ko, sige, liga. Binuksan ko yung kapilya namin. Tapos, nandun kami sa loob. Nag-share ng gospel. Yung isi-share pala gospel. Okay? About yung yung makasalanan tayo. Syempre, makasalanan kami noon
panay ang inom namin, panay ang rumble namin, panay ang chonky namin. Talagang pati simbahan, gumagawa kami ng kalokohan noon. Ganun kami kasama noon. Inisa-isa niya sa amin yon. Kaya syempre kami lahat nakaganyan sa kanya. Oh. Bira at taong ito Talagang inisa-isa niya sa amin yung kasalanan namin. Kasi sinabi din naman niya na ako'y kasama niyo noon. Pero, ayun, pinasok na niya yung gospel. Dahil lahat tayo'y nagkasala at walang sino man ang makakarating sa kalooban ng Diyos, sa kaluwalhatian. So, sinare niya yung gospel. No? Tapos, pero gayon na lamang ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Yan. John 3:16. No? Tagalog ang ginamit niya nun. Ang sino man sumampalataya sa Kanya. Tapos, nag-challenge na siya. Gusto niyo bang tanggapin si Jesus as your personal Lord and Savior? Alam niyo yung mga barkada namin noon? Kundi ba? Isa-isang nagtayuan at umalis. Isa-isang nagtayuan at umalis. Walang halong biro yun na ako lang ang natira doon. Kaya ako naiwan, respeto. Respeto. Ayoko siyang bastusin. Okay? So, naiwan ako doon. Pagkatapos, sabi niya sa akin, Kuya, ikaw rin ba iiwan ako? Ang sabi ko sa kanya, ito ang tandang-tanda ko sinabi sa kanya. Alam mo, ang ganda nung kinikwento mo sa amin eh. Pero siguro, sa akin ha, hindi pa panahon. Nagkaroon ako ng ganung sagot sa kanya. Hindi ko pa siguro panahon. Ganun ang naging sagot ko sa kanya. So, bakit? Bakit hindi ko pa panahon? Kasi alam niyo, nasa isip ko noon, masaya ang barkada eh. Ayaw kong umalis doon sa sanlibutan. Masaya yung barkada namin. Masaya yung basketball, masaya, kahit magulo yung rumble, masaya din yung makipagrambulan ka eh. Walang halong biro yun. Nag-enjoy kami noon barkada. Talagang naaalala ko yung mga ginagawa tuloy namin noon eh. Talagang masaya yung rambulan at masaya yung chochongki ka tapos mahahay ka. Kanya-kanyang trip yan. Ayokong iwan ang lumang buhay ko noon dahil masaya. Now, there are times ayaw nating sumampalataya kay Jesus kasi ayaw nating iwan yung buhay na may pera, may possession, may power, may approval of man, dahil pagka tayo ay nagsimula ng kumilala sa Panginoon, pwedeng i-reject na tayo ng tao. Kaya nga po, until dumating ang time no, na nakakilala ako sa Panginoon at binago niya. Ano ang binago niya sa atin? Sa atin, na sumasampalataya sa Kanya. Ano ang binago niya sa atin? Puso. It's the condition of the heart. Okay? Binago niya yung ating mga puso. Okay? Na dati lumalayo sa kalooban ng Diyos, we are now alive. Na dati gusto natin sa kadiliman, gusto natin sa liwanag. Naging appealing na sa atin ang gospel. Our mind was enlightened. Kasama yon na nabago yung ating puso, naliwanagan tayo, nagkaroon tayo ng renewal of the mind, nakita natin ng wisdom from God. Yan. Now, naiintindihan natin ang Biblia. Pag nagbabasa na tayo, hindi katulad dati na parang ang hirap na maintindihin. Mailan-ilan na lang ang hindi natin maintindihan. Okay? Now, kung meron tayong hindi maintindihan, pwede pa nating itanong sa mga kapatiran. Okay? So parang the simple truth is this. We come to know Jesus Christ. We come to have faith in Him because His wisdom rests upon us na. Okay? By acknowledging that Jesus is the wisdom of God. The wisdom of God. Kaya nga, if we are willing to obey, okay, makikita po natin ang wisdom ng Lord sa ating mga buhay. Ito po yung unang buhay natin eh. Kaya, kung babasahin po natin yung 1 Corinthians, and I guess I would end dito sa mga passages na to.
Sabi po sa 1 Corinthians 1, verse 18 to 31, the message of the cross is foolishness, kamangmangan, for those who are perishing. The message of the cross, ha? Ano ba yung cross? Kamatayan ni Jesus yun eh. The death of Christ, yun lang ibig sabihin nun, is foolishness sa iba na mapapahamak. Okay? Bakit foolishness? Eh, saan ka ba nakakita ng Savior nakapako? Kaya foolishness sa kanila yun. Paano yung sinasabing ililigtas kayo niyan, nakapako? Eh, yung sarili nga niya, hindi niya nailigtas. Yun ang ibig sabihin na, ano? But, to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent, I will frustrate. Where is the wise man? Where is the scholar? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? Okay? Yung karunungan ng sanlibutan ito, yung iba kasi marunong sila pagdating sa sanlibutan, pero pagdating sa Diyos, walang kaalam-alam. For since in the wisdom of God, the world, through its wisdom, did not know Him. The world, through its wisdom, sa karunungan nila, na nababatay lang sa kanilang sarili, did not know God. God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. It is faith. It is faith. Now, the Jews demand miraculous signs. Yun ang gusto ng mga Hudyo eh. O kung talagang totoo ka, magkaroon. The Greeks look for wisdom. But we preach Christ crucified. A stumbling block to the Jews and foolishness to the Gentiles, but to those whom God has called, both Jews and Greeks, kasama tayo doon, ano? Christ is the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than man's wisdom, and the weakness of God is stronger than man's strength. Kaya nga po yung tao na nakakakilala sa Panginoon, nagkakaroon siya ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Brothers, think of what you were when you were called. Alalahan ninyo mga kapatid, nung kayo'y bago tawagin, not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Nung tinawag tayo ng Panginoon, hindi tayo ganon kayaman, hindi tayo ganon ka-influential, hindi tayo ganon katalino, pero tinawag niya tayo dahil sa ating pananampalataya. Now, it is because of Him that you are in Christ Jesus. It is because of Jesus that we are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. He is our righteousness, He is our holiness, He is our redemption. Therefore, as it is written, let him who boast, boast in the Lord. Kung meron kang ipagmamalaki, kung meron tayong ipagmamalaki natin hindi yung ating sariling karunungan, hindi yung sarili nating kayamanan, hindi yung sarili nating katanyagan. Kung meron tayong pagmamalaki, ang ipagmamalaki natin ay ang ating Panginoon. Ipagmalaki natin ang ating Panginoon because He is the wisdom of God.
Kung meron pong magsasabi, bakit ang dami mong alam? It is because of Jesus. Because of Him. Okay? Kuminsan nga sabi, ang layo na ng narating mo. Yes. May nagsabi sa akin dati ng gano'n Ang layo na ng narating mo. Yes. Pero, sinasabi ko sa kanila, sinasabi ko kay Lord, na, Lord, you have taken me this far, use me for your glory. Use me for your glory. Ayokong gamitin lang ito para sa pansarili ko, kundi para ma-share ko ito sa ibang tao for your glory. So as a challenge to every one of us, as we come to Jesus in faith, let us accept that He is the living Word of God and acknowledge that He is the wisdom of God. We cannot have such deep-rooted faith in Him if we do not read the Bible, the written Word of God. And we could find godly wisdom from this in order to make right judgment in our daily life. I would always encourage you, have a personal encounter with the Word of God on a daily basis. Not only during Sundays, on a daily basis. And we will find God's wisdom working in our lives. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po minsan pa, Panginoon, na makita po namin ang aming mga sarili at ma-evaluate namin. Tunay nga po kayang meron kaming pananampalataya sa iyo? Kung meron po, kasasabikan namin ang pagbabasa na yung mga salita. Dahil sa mga salita mo, lalo ka naming nakikilala, lalong lalalim ang aming pananampalataya. At mula din sa mga salita mo, Lord, magkakaroon kami ng wisdom na nagmumula sa iyo upang makagawa kami ng tamang judgment sa aming buhay na taglay ngayon. Nawa, O Diyos, tulungan mo ang bawat isa na maiwan itong mensaheng ito sa aming mga puso na everyday, Lord, kasabikan namin ang pagbabasa ng iyong salita para lalo pa kaming lumalim sa aming pananampalataya. Paalalahanan mo kami, Lord, na magkaroon kami ng panahon para sa iyong salita. Udyukan mo kami ng iyong banal na Espiritu, araw-araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo rin po kami na magkaroon kami ng right judgment regarding our lives through your wisdom, O God. Through your wisdom. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat.